Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, tuwing 25 ng Pebrero, ginunita ng mga Pilipino ang isang makasaysayang tagumpay, ang EDSA People Power Revolution. Noong 1986, saan ka ba noon, kapanalig? Milyong-milyong Pilipino ang nagtipon sa EDSA, hindi upang maghimagsik gamit ang dahas, kundi upang ipakita na ang pagkakaisa at tapang ng bayan ay may kapangyarihang magpatalsik ng diktadura at muling buhayin ang ating demokrasya. Hindi maikakaila ang mahalagang papel ng Simbahang Katolika sa tagumpay ng People Power 1986 na sinasagisag ng National Shrine of Mary, Queen of Peace, sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, kung saan pinigilan ng madre, pare, seminarista at laiko ang mga sundalong sasalakay sa mga rebeldeng nasa Camp Crame na pinamumunuan ng dating Senador Juan Ponce Enrile at namayapang Pangulong Fidel Ramos. Sa pamamagitan ng panawagan ng namayapang Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin sa Radio Veritas, pumunta sa EDSA ang milyong-milyong mga kababayan nating Pilipino. Ang EDSA 86 Kapanalig ay isang kabanata sa kasaysayan, isang aral at inspirasyon na dapat ipasa sa susunod na henerasyon na ang demokrasya ay hindi madaling makamit. Ang EDSA ay patuloy ang demokrasya na may presyo at tungkulin nating ipaglaban, pangalagaan at ipagpatuloy. Tungkulin nating iparating ang tunay na kwento ng EDSA sa mga kabataan sa gitna ng laganap na maling impormasyon at revisionism. Ang laban para sa kalayaan, hustisya at katotohanan ay hindi natatapos sa isang henerasyon lamang. Pero matapos ang 39 na taon, 39 years ago, anong nangyari sa tunay na diwa ng EDSA, People Power Bloodless Revolution? May halaga pa ba ang EDSA Revolution sa kasalukuyan, lalong-lalo na sa mga millennials, Gen Z ng ating bagong panahon? Kaya kapanalig, pansinin na habang tumatagal ang EDSA, tila nawawala na pagkakaisa natin sa Diyos kay Kristo kasama ang kanyang ina na si Maria na dapat sanay pangunahan ng mga obispo at pari. Yan ang diwa ng EDSA noon. Nakikita ba ito sa ating kasalukuyan? Sabi ng marami, wala na daw. Ang EDSA ay sumisimbolo ng magulo at mali sa ating bayan. Ang pinatalsik sa EDSA noon ay hindi lang basta nakabalik, kundi sila pa ang mismong nananahan sa palasyo ng Malacanang. Nakakapanlumo nga, di ba? Na mismong mga pari at obispo ay masasabi nating malaki din ang kinalaman sa pananamlay ng diwa ng EDSA 86. Nakaligtaan nilang tularan ang buhay panalangin ni Cardinal Sin na siyang bukal ng kanyang kabanalan o espiritualidad. Kaya kapanalig, sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan 15:6, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kapanalig, ang EDSA Revolution ay isang simbolo na kapag nakakaisa ang mga Pilipino, kayang bumangon sa anumang pagsubok, anumang trahedya, anumang krisis. EDSA 86 is not a myth. Ito ay patuloy, paulit-ulit na pakikibaka sa demokrasya, hustisya at katotohanan. Ang paniniil ay nagpapatuloy. Lagana pa rin ang paglapastangan sa kahinaan ng mga Pilipino ng mga nasa kapangyarihan. Sana kapanalig, sa gitna ng maraming pagbabago sa pag-usbong ng maraming matatayog na gusali, nananatiling paalaala ang National Shrine of Mary, Queen of Peace, na kung nakahiwalay tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, kasama ang kanyang ina at si Maria, ay wala tayong magagawa. Pero pagkasama natin ang Panginoon, si Mama Mary at ang Santa Iglesia, walang imposible. Pati mga nakaupo sa Malacanang ay kaya nating
patalsikin. Walang imposible sa Diyos. Sumain niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.